Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ilang months, days, week nga ba bago makaalis yung helper or yung katulong from Pinas. Ayan, so madaming mga first timer nagtatanong sa akin. Ang process po ng paper mo is mag-i-start kapag meron ka ng amo. Hanggat wala kang amo, nasa lutaw-lutaw pa, lumulutang pa sa sabaw ng gulay yung chance na makaalis ka. Kaya, habang wala ka pang employer, mag-apply ka na mag-apply sa iba muna. Huwag mong antayin na isang agency lang yung asahan mo na magkaroon ka ng employer doon. Kasi suntok sa buwan, napakaraming mga helper na naghahanap ng trabaho and konti na lang yung mga natirang mga employer. Karamihan doon is mga salbahe pa, yung mga naghahanap ng katulong galing Pinas. Ayan. So, first is, bakit gustong-gusto nila kumuha ng mga mag-i-start yung process mo kapag nagka-employer ka na. So, halimbawa, pumunta ka ng agency, nagpa-interview ka doon. Hindi po brokers interview yung tawag kapag yung face-to-face na nakakausap mo, yung parang HR ng agency. Kasi may nagtanong sa akin yan nung nakaraan kung yun na ba daw yung brokers interview. Hindi po. Yung brokers interview, yun po yung agency sa Hong Kong, yung mag-e-interview sa'yo. Ibig sabihin nun, kapag natanggap ka doon, imamarket ka na or ipapakilala na nila or alok na nila yung sarili mo or yung mukha mo sa mga employer dito or i-recommend ka na nila. Ayun. So, magsisimula yung process mo kapag may employer ka na, and first na step dyan is pumunta ka muna ng agency and mag-apply ka. Pagka-apply mo, i-briefing ka doon ng HR, may tato, may operation, maraming mga tanong, height, weight, pangalan, edad, ayan, and then passport. Ayan, tapos dati nagtatanong pa sila about vaccine, pero ngayon baka hindi na. Pagkatapos noon is bibigyan kayo ng papel and then magsusulat-sulat kayo doon yung parang resume nyo din, ilalagay nyo doon yung address nyo and then kung ilan kayo magkapatid, kung ano yung trabaho mo sa Pinas na domestic helper related, ayan, katulong ka dyan sa Pinas, ganyan-ganyan. And pagkatapos noon is, sasabihin nila sa'yo na standby kasi mag-interview na ngayon yung agency sa Hong Kong. So marami kayo dyan na mga nag-a-apply, minsan nga 50 diba? 50, totoo yan. Umabot pa nga kami ng 70. Ayan, so ganyan karami yung nag-apply. Nagsimula kami maaga pa, alas 8, alas 9, natapos kami hapon na gabi na, alas 6. Nakauwi nga ako minsan, alas 7 na eh. Yung nagpaalam ako sa agency na uuwi na ako. Doon ako na-hire. Doon ako nakakuha ng employer. Yung alas 7 na ako mahigit nakauwi. Gabi na talaga. And kaya magdala kayo ng pera, tubig, importante yan, and almusal. Ako kahit nag-a-apply ako, nagdadala ako sa daanan kasi namin dyan. May nagbebenta ng yung malagkit na nilagay sa saging. Ayan, sa dahon ng saging. Yung parang, ewan ko anong tawag doon. Sa amin kasi, butong sa Ilonggo or kaya alupe. So nakikita ko yan sa daan, bumibili ako 2-3 kasi minsan sa agency pag nag-a-apply ako, meron ako minsan maging kaibigan. So hindi naman pwedeng kakain lang ako lang isa, bibigyan ko yung naging kaibigan ko. So ganun yung ginagawa ko. Kasi bawat interviewer or bawat ganyang apply ko, may mga maging kaibigan ka talaga. So nagdala ako and yun nga yung kaibigan ko na yun, nandito na din siya sa Hong Kong pero hindi kami nagkikita kasi Saturday yung off ko, Sunday kanya. And iba na kami ng circle of friends, hindi na talaga. So pagkatapos is mag-apply ka na doon, antay kayo, unahin nila sa interview yung mga agency na Hong Kong is pina-priority nila yung mga ex-abroad, kaya mahuhuli lahat ng first timer i-interviewin. Parang sa ano niyan, latak na lang kayo, uunahin mo na nilang i-select lahat ng mga ex-abroad. Kung 10 dyan, 10 yung ex-abroad, 8 dyan matatanggap, minsan 2 lang, minsan nga lahat yan tanggap pa eh. Ganon ka VIP yung mga ex-abroad kasi nga ranas na, lalo finish contract. Tanggap agad yan sila, wala nang maraming chuchu. Madali sila makakuha ng employer. And then yung mga first timer, kaming first timer, 50 kami, alam mo makukuha? Siyam lang. Ganon sila kakonti. Siyam lang yung makukuha. Swerte ka na doon. Kaya grabe yung kami, 50 kami, yung nakuha lang na first timer, 4. Yung nauna sa akin na babae, and then ako,
and then dalawa sa likod. Mayroon pang taga Masbate, Mindoro, nagpunta doon, nag-apply, pagod puyat, walang napala, hindi natanggap. So, paswertehan talaga. And pagkatapos nun is papipirmahin kayo ng blanco na contract. May nagtanong sa akin about dito kung bakit sila lang daw yung nakapirma doon sa kontrata na yun, bakit wala daw pirma ng amo. Syempre, contract pa lang yun, ibig sabihin dadalhin nyo ng agency ng Hong Kong dito sa Hong Kong, and then pagka may nagpirma ng kontrata doon, ibig sabihin pag pinirmahan nyo ng amo mo, tsaka ka na magkakaroon ng process. Kaya kailangan pirma mo muna yung nauna doon para pagdating dito sa Hong Kong, pipirma na lang yung magiging amo mo, and then ang process dito ng visa is tuloy-tuloy na. Kaya yung nagtanong sa akin kung bakit siya pa lang yung nakapirma, of course, wala ka pang employer, kaya wala pa talagang ibang pirma dyan, tsaka witness, ganan. So, hindi mo pwedeng picturean yan, nakalagay lang dyan yung ano mo, yung pangalan mo lang, and then pirma. Minsan nga, wala pang pangalan basta pirma lang. And then, pagkatapos nun, antay ka kung kailan ka magkakaroon ng employer's interview. Employer's interview, yun na yung time na ipupush mo talaga yung luck mo, kasi todo na talaga yan, guys. 6 kayo or 5 na i-interviewin, and isa lang yung matatanggap, kaya do your best, kasi hindi mo alam kung kailan ka pa uli magkakaroon ng employer's interview, kaya kung anong nandyan, grab agad. So pagkatapos niyan, and pag nasili ka, doon na magsisimula yung process. Pag ikaw ngayon yung pinili ng employer na maging helper nila, doon na magsisimula yung process, and doon na magi-start kung ilang buwan ka bago umalis. Ako, simula pumirma ako sa amo ko, 2 months, umalis na ako. Yun naman is rush, kasi kailangan talaga nila ng katulong. Binigyan nila ng extra money, or nagdagdag sila ng extra bayad para mapadali yung pag-process ko. Kaya sabi ng agency ng Pinas, napaka-obsessed ni Ma'am Donna, sabing ganun. Kasi nga yung agency ko dito sa Hong Kong, yung may-ari is ang pangalan Donna. Napaka-obsessed ni Ma'am Donna sa'yo, parati ka na lang tinatanong. Pinaprocess, buti na lang kamo, maano din ako, madiskarte din ako. Lahat ng mga papers, inunti-unti ko talaga. Bawat lakad ko, ginagawa ko talaga para matapos ko na lahat, para wala na akong alalahanin. And yung time na yun, hindi ako gipit sa pera, kaya nakakapag-medical ako kung kailan ko gusto, nakakaprocess ako, nakakatesda ako kung kailan ko gusto. Hindi katulad ng iba, katulad ng kaibigan ko, na inantay niya pa munang magkasahod siya, kaya medyo na-delayed siya. Ayan, so pagkatapos nun is 2 months. Process ka ng TESDA, pagkatapos pasa mo lang lahat ng pasa, PIDOS, pagkatapos ng PIDOS, first kasi na gagawin mo is medical, and then pagkatapos ng medical, pasa na agad dyan, pasa na ng mga papel, ayan, nandyan na yung mga COA mo, mga kung ano-ano, pag-ibig, ayan, kinukuha yan nila, and magbabayad ka na ngayon sa agency. Pagkatapos nun, is magpipidos ka, 1 week, is pwede ka nang mag-OWA. Pagka na-receive na ng agency yung PIDOS na papel mo, automatic, i-schedule ka na agad nila for OWA. And pagkatapos nun, antay ka na lang na bibigyan ka ng visa. Ayan, so tuloy-tuloy na 2 months, 3 months, pwede ka nang makaalis. Oh my gosh. Ayun, so pinakamahaba na lang is 6 months or 4 months. Depende sa amo kung kailan kanila tatanggapin. Ayan, so thank you guys for watching. Bye-bye.